Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video. Turki Al Sheikh, promoter nga ng Saudi, pinaplano pala talagang paglabanin etong si Casimero at Naoya Inoue dito nga raw sa Saudi, kung papayag nga etong si Naoya Inoue, dahil pinaplano pala ni Turki Al Sheikh na pagkatapos ng utol Jarrell Casimero, dadaan nga siya rito kay Pitbull or kay Tank Davis, no, na kung saan alam naman natin lahat na napakalaki ng kikitain nila if ever talaga maglaban itong si Naoya Inoue at Tank Davis. Pero ito ay isang malaking pagsubok dito kay Naoya Inoue, dahil nga dadaan siya sa butas ng karayom. Unang-una na lang sa knockout artist natin na si utol Jarrell Casimero. After that, dadaanan lang din niya etong si Pitbull Cruz. Kung mangyayari ngayon mga kapenyo, ito naman haka-haka pa lang, no, ng ibang mga analyst, ng ibang mga tao, na kung saan yung mga possible na pwedeng mangyari. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin dito nga kay Angas Kano TV. Isang magandang balita para sa ating pambatong si Cuadro Alas, dahil formal nang inilabas ng Saudi Arabian billionaire Turki Al Sheikh ang tatlong laban na ikakasa nito sa lower division sa oras na dumayo ng Saudi ang nasabing the Japanese monster Naoya Inoue. So kaya pala niya pinuntahan, no, etong si Naoya Inoue para talagang kausapin ito, no, sa mga possible na pwede niyang makalaban if ever na ayaw pa niyang dumiretso kay Tank Davis. Kumbaga may mga posible pa siya, may mga option pa siya na pwedeng gawin if ever, no. Kumbaga na kay Naoya Inoue lahat ng tsansa, no, na pwede niyang gawin. Pwede niya muna unahin nga si Jarrell Casimero, dahil isa rin ito sa napipisil neto ni Turki Al Sheikh, na kung saan pwede talaga, no, possible talaga. If ever naman na ayaw ni Naoya Inoue yun, pwede tayo mag-move dito kay Pitbull Cruz. Pero yun nga lang, medyo hindi magiging madali ang kanyang laban kay Pitbull Cruz, mga kapenyo, dahil alam naman natin si Pitbull Cruz halos level yan ni Tank Davis. Munti ka na nga matalo si Tank Davis yan At saka sa timbang, magkalayo talaga sila, no, ni Naoya Inoue. So kung ako kay Naoya Inoue, subukan ko muna ang kamao ng Angas ng Pinas, no, para malaman niya at magkaroon siya ng kabangga na talagang may knockout power, no. Kasi kung papasok agad siya kay Pitbull Cruz, knockout artist din yon, delikado siya ron, no. So pwede niya munang subukan etong si utol Jarrell para at least matest din, no, kung talagang malupit ba etong pound for pound ng Japan. At ang mapalad na tatlong elite fighters na target kunin nitong si Al Sheikh para sa posibleng mega fight ni Inoue sa Saudi Arabia ay walang iba kundi kontra kanila John Riel Casimero, Isaac Pitbull Cruz at Gervonta Tank Davis. So yan na nga mga kapenyo, no, yan na yung napipisil ni Turki Al Sheikh, no, na kung saan Pitbull Cruz, utol Jarrell Casimero at Tank Davis. Pero syempre napakaganda naman ang offer sa kanya ni Turki, no, na kung saan unahin muna niya etong si Jarrell, no, para at least hindi ka agad siya mabigla if ever naakit siya ng timbang or magsasalubong sila nito ni Pitbull or ni Tank. At ang gustong maunang matchup nitong si Al Sheikh para kay Inoue sa Saudi ay kontra sa ating kababayang si Casimero. Yes, yan talaga dahil maganda. Ayon pa kay Al Sheikh ay nais nitong maging challenging ang bawat magiging laban nitong si Inoue sa oras na ito ay dumayo na ng kanilang bansa, at itong si Casimero lang raw ang nakikita nitong fighter sa super bantamweight division na maaaring makapagbigay na isang challenging fight o mahirap na laban kontra Inoue. At yun kung papayag ang kampo ni Inoue, no? Wala namang problema yan if ever. Ang problema lang talaga kampo ni Inoue at ang kanyang promoter, no? Yun kung papayag. Pero kung papayag, napakaganda ng plano ni Turki, no, na kung saan kay Jarrell muna siya dadaan, then bago siya akit ng timbang, which is napakaganda talaga. Hindi katulad dito sa laban niya kay Sam Goodman. Alam naman natin mga kabenyo kung sino mananalo talaga dito, no? Alam na natin yan dahil wala naman knockout power itong si Sam Goodman Even though na may mga na-knockout siya, pero hindi ganun katigas katulad kay Naoya Inoue, no? Dahil si Naoya Inoue talagang knockout artist din to, at bukod doon mabilis ang hand speed, no, yung kamay niya, at saka talagang mismatch ang laban. Pero kung haharap nga siya dito kay utol, no, sa ino-offer ni Turki, maganda ito mga kapenyo, at malaki talaga ang kikitain nila rin dito, no, if ever matuloy. At kung itong si Inoue raw ay manalo via knockout kontra Casimero, ay susunod nitong ikakasa ang laban kontra sa Mexican Pitbull na si Isaac Cruz.
Yan mga kapenyo, matcha-challenge na siya yan. Kumbaga talagang tumataas na yung stage no ng isang Naoya Inoue. If ever na makapasa nga siya sa test no dito kay Jarrell Casimero, yan na no, pitbull na sigurado. Pahihirapan din siya nito mga kapenyo. Kung baga, ang magiging performance nitong si Naoya Inoue kontra Pitbull Cruz ay magsisilbing final test kung kakayanin na ba nito ang American superstar at kapwa undefeated na si Gervonta Tank Davis. Sa madaling salita, ay magsisilbing acid test or preparatory fights itong sina Casimero at Pitbull Cruz bago makapag-build ng reputasyon itong si Inoue sa mga boxing fans na may chance itong manalo kontra sa kapwa halimaw na si Tank Davis. Yan na maganda talaga no, kasi kung ako tatanungin nyo, hindi pwedeng puro pipitsugin lang yung nakakalaban nito ni Naoya Inoue. Dapat lumaban din siya sa talagang medyo may mga lakas, may abilidad, may mga knockout power. Parang kay Pacquiao, challenge niya yung sarili niya kahit sino ibangga sa kanya. Miguel Cotto no, tapos Antonio Margarito, malalaki pa. Kumaga talagang kung titignan mo yung mga katawan at saka kung titignan mo yung mga knockout power ng mga yon, talagang delikado si Pacquiao no, tapos sa timbang niya malayong malayo, di ba? Hindi ko naman sa kinukumpara si Naoya Inoue kay Manny Pacquiao, pero syempre no, nasa pound for pound list ka dapat talagang i-challenge mo rin yung sarili mo pagka talagang may mga taong sumisigaw sa paligid mo na eto na Naoya no, akyat ka naman ng timbang para naman malaman namin hindi yung puro nandiyan ka lang sa ano mo no, lugar mo at sa weight mo. Kumbaga parang nananawa din yung mga tao Keep in mind na ito na ang daan na tatahakin nitong si Naoya Inoue para sa kanyang boxing career. Tama. Dahil kung matutuloy nga naman ang Inoue versus Davis, ay kikita po ng limpak-limpak ang mga Japanese promoters ni Inoue na sa isang laban lamang kontra Davis ay maaari itong mag-uwi ng $100 milyong, 10 beses na mas malaki sa naging guaranteed purse nung tinalo nito si Luis Nery. Grabe yan mga kapenyo, isipin nyo no, kulang-kulang o lagpas pa ng $100 milyong if ever no na magawa nga ni Naoya Inoue itong mga test na to no. Unlike dito lang sa weight niya na kung saan lagi lang siya doon pati sa Japan, pipitsugin lang yung mga nakakalaban niya at bukod doon yung kinikita niya hindi ganun kalaki no. Kumbaga magdodoblado yun, even though na sapat na siya sa kinikita niya kahit milyon yan, pero mas mainam pa rin no kung may tutunayan ka pa sa sarili mo, kasi alam na ng mga tao na pinupupog mo na lang yung mga tao dyan sa division mo no. Kumbaga alam na natin lahat na malakas talaga si Naoya Inoue dyan sa division niya no. Walang iba na lang naman ang hiling ng tao kundi Naoya Inoue at Jarrell Casimero. After nun pwede na siyang umakyat pa kasi kung matalo niya si Utol, tanggal na yung tinik niya sa lalamunan niya. Then after nyan, yun nga, yung ino-offer sa kanya ni Turki Alalshik no, na kung saan etong si Pitbull Cruz, tapos then Tank Davis. Gusto niya dumiretso na siya kay Tank kung talagang feel niya sa sarili niya na kaya niya si Tank no. Pero para sa akin, napakaganda ng offer sa kanya ni Alalshik kung saan hindi siya bibiglain pag akyat niya no. Pitbull Cruz muna, then after niyan Tank Davis, kasi syempre tinitignan din ni Alalshik kung ano yung level ni neto ni Naoya Inoue, dahil alam naman natin yung level ni Naoya Inoue, knockout artist din, mabilis yung hand speed, magaling, malakas, makunat. So kumbaga talagang nararapat siya na itapat din sa mga elite fighter para talagang hindi siya mabansagan na puro pipitsugin lang yung mga kalaban niya. So yan mga kapenyo, kung kayo nga tatanungin ko ano nga masasabi nyo dito sa panibagong nilabas na report neto ni Angas Kano TV, comment nyo na lang down below kung sa palagay nyo agree rin kayo sa gagawin na misyon ni Turki Alalshik na promoter nga ng Saudi. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo, at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo, at kita-kita tayo sa sunod kong reaction videos.